Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ng isang lalaki na nagpakita ng tapang at pananampalataya sa kabila ng kahirapan at pangungutya ng iba. Ito ang kwento ni Bartimaeus, ang bulag na lalaki na pinagaling ni Jesus. Kung nagugustuhan ninyo ang ganitong mga kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang inspiring stories. Si Bartimaeus ay nakaupo sa gilid ng kalsada sa Jericho. Araw-araw, nakatingin sa paligid na puno ng tao at nakikinig sa bawat hakbang, bawat tawa, bawat ingay ng buhay na hindi niya nakikita. Ngulit sa kabila ng dilim sa kanyang mga mata, may liwanag sa kanyang puso, ang pag-asa. Sa iniisip niya, isang araw, marahil may darating na magbabago sa aking buhay. Isang araw, makikita ko ang liwanag. Hindi ako susuko kahit ilang beses pang sabihin nila na tahimik ako. Sa bawat dumaraang tao, paulit-ulit niyang iniisip, baka isa sa kanila ang may kapangyarihan na makapagbibigay sa akin ng bagong buhay. Baka isa sa kanila ang makakatulong. Ngunit, marami sa mga dumadaan ay nagwawasak sa kanyang pag-asa. Pinagsasabihan siya na, "Tahimik ka na, nakakahiya ka sa ingay mo." At si Bartimaeus, sa kabila ng pangungutya, sumasagot sa sarili, "Hindi ito ang oras para sumuko. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Kung may Diyos na nagmamalasakit, ito na ang pagkakataon ko." Nang marinig niya ang balita na si Jesus ng Nazareth ay papalapit sa bayan, ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ito na marahil ang sandali, ito na ang pagkakataon ko. Kung siya ay tunay na anak ng Diyos, makikita ko na muli. Kailangan kong tawagin siya, kailangan kong maramdaman ang kanyang awa. Sa isang sigaw, buong tapang niyang tinawag si Jesus. "Jesus, anak ni David! Maawa ka sa akin!" Maraming tao ang napalingon at pinagsasabihan siya ng malakas, "Tahimik ka! Hindi ka dapat nakikipag-usap sa kanya." Ngunit si Bartimaeus, sa kabila ng pangungutya, sumasagot sa sarili, "Hindi ito ang oras para sumuko. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Kung may Diyos na nagmamalasakit, ito na ang pagkakataon ko." Nang marinig ni Jesus ang kanyang sigaw at huminto ang mga tao sa paligid, may halong pagtataka at pag-aalala. Isa sa mga tao ang nagtanong, "Sino siya na ganitong kalakas ang sigaw? Ano ang karapatan niya na tawagin ng Panginoon?" Ngunit si Jesus ay tumingin sa kalsada at may kakaibang presensya. "Dalhin ninyo siya dito." Sa kabila ng pangamba at pangungutya ng mga tao, nadama ni Bartimaeus ang bagong pag-asa. "Ito na ang pagkakataon ko. Hindi ako titigil hanggang hindi siya nakikita. Hindi ako susuko." Habang siya ay dinadala sa harapan ni Jesus, iniisip niya, "Makikita ko ang mukha ng tagapagligtas ko. Makikita ko na ang liwanag. Makikita ko ang mundo para sa unang beses sa aking buhay." Pagdating niya sa harapan ni Jesus, tanong niya, "Ano ang nais mong gawin ko para sa iyo?" Si Bartimaeus ay tumingin sa Panginoon. Ang puso niya ay bumibigay ng lakas at pananampalataya at sumagot, "Guro, nais kong makakita." Numiti si Jesus, puno ng habag at pakapayapa, at sumagot, "Humayo ka. Ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo." Sa sandaling iyon, may kakaibang liwanag na bumalot sa paligid. Ang mga mata ni Bartimaeus ay nagbukas at para sa unang beses, nakita niya ang araw, ang mga tao sa paligid at higit sa lahat, ang mukha ni Jesus. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw ng galak at pasasalamat. "Diyos ko, nakikita ko ang mundo. Salamat, Panginoon." Ang mga tao sa paligid ay namangha. Ang ilan ay nagbulbungan, "Hindi ako makapaniwala. Totoong pinagaling siya." Ang ilan ay nagulat, "Ang kapangyarihan ng Diyos ay tunay na dakila." Si Bartimaeus ay naglakad patungo kay Jesus, hawak ang kanyang kamay at sinabi,
Panginoon, salamat sa iyo. Hindi ko na muling babalikan ng dilim. Sa kanyang puso, iniisip niya, hindi sapat ang mga salita upang ilarawan ng kabutihan at awa ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng may pananampalataya. Sa bawat hakbang ko ngayon, dadalhin ko ang liwanag na ito. Ang kwento ni Bartimaeus ay paalala sa atin na kahit gaano man kabigat ang ating sitwasyon, may pag-asa sa Diyos. Ipinapakita nito ang lakas ng pananampalataya, ang tapang na humingi ng tulong sa kabila ng pangungutya ng iba at ang kahalagahan ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ating sariling buhay, may mga pagkakataon na pakiramdam nating ay wala ng pag-asa. Parang nakatali tayo sa dilim at natatakot humingi ng tulong. Ngunit tulad ni Bartimaeus, kailangan nating tumawag, magtiwala at huwag sumuko. Ang liwanag at himala ng Diyos ay handang dumating sa ating buhay sa sandaling tayo ay magtiwala. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ni Bartimaeus. Sana ay na-inspire kayo at nagdala ito ng pag-asa sa inyong puso. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang Bible stories na magpapalakas ng pananampalataya at magbibigay inspirasyon. Hanggang sa muli, at naway gabayan kayo ng Diyos sa bawat hakbang ng inyong buhay.